Hello, Vietnam. Welcome to Hanoi. Ho Chi Minh Park. So we're here at Ngoc Son Temple. Di ba? Perfect. Tama-tama. Hanoi Main Street. What's up mga pops? Good morning! So it's our first day here in Hanoi, Vietnam. So welcome back to our channel. This is still part of our birthday celebration series na nag-start dun sa Bangkok and then to Vientiane Lao and then Here in Hanoi. Ito yung third city natin and our third country sa ating birthday celebration. So, meron tayong one full day to roam around Hanoi. and it's still 7:30. So, medyo puyat pa tayo at Nag-party-party na naman tayo kagabi. so, kung di nyo pa napanood yung ating A Crazy Night in Hanoi kasi meron celebration ngayon dito sa Hanoi ng Mid-Autumn Festival. Kaya pala maraming ganap dito sa hindi ko alam kung anong street ito. Basta street market eh. So malapit na dito yung ating hostel. And then nag-check out na tayo ng maaga. Although 12 pa naman. So nag-check out ko na kasi baka hindi tayo makabalik kaagad. So iwan ko na lang muna yung bag natin. Dala muna dala natin. And syempre, di pa rin nagsisink in na sa akin yung mga kung ano yung nangyari doon sa bag ko na nawala. Bag ko na nawala o bag na naiwan, I don't know. So, kung hindi nyo pa napanood kung ano nangyari sa bag natin, nandun din niya sa ating playlist, sa ating series. yun yung travel natin from Vientiane Lao to Hanoi through sleeper bus. Yun yung nandun yung experience natin. Napakasamang experience. Medyo kaya kaninang kahit natutulog kahit pagising ko na hindi na ako makapalik tulog kasi iniisip ko na naman yung Anyway, walang problema. Di ko na muna isipin kung ano magiging parang anong nawala or ang mabuti ay safe pa rin tayo at tuloy pa rin yung ating biyahe. Bag lang yung nawala, lang yon, material bagay lang nandun. Hindi tayo nagkasakit, hindi tayo napilayan dito. Nakapanghinayang lang pero anyway, ganun talaga. Charge to experience. So, book na tayo ng grab bike. Try natin ang grab bike dito sa Hanoi. Napaka-grabe ang mga motor dito. Kung saan-saan. Salamat. Okay. So, kita-kits tayo kay Uncle Ho. Yun ang first destination natin. Ho Chi Minh Mausoleum. Okay. Good morning once again. Hello, Vietnam. Welcome to Hanoi. Okay, first grab bike natin in Hanoi with Kuyang driver. Yeah. Di pa masyadong busy. Maaga pa eh. 7:45 pa lang. So, hindi ganyan pa lang. Pero tignan mo. Bigla na lang may sisingit. Ayan eh, Hokkien Lake. Siam Lake. Ayan. Akala ko alam na ni Kuya kasi hindi ko na parang dinirect ko na siya. Usapan namin 30, tapos nung nakasakay na ako, hindi niya pala alam, tapos tanong pa siya. Tapos naging 50 na. Anyway, okay lang kasi Kuya naman eh. A few moments later. So, good morning once again. Tayo sa Ho Chi Minh Mausoleum. Sa 8 AM pa naman magbubukas pero malapit na. And then meron din ng mga nandito na sa labas yata. Ito nagpipictorial.
Yan sila. Parang... So, hanap tayo ng para makapasok. Update later. Kabago-bago lang. Mali na naman ang isang diskarte sa buhay. Doon tayo pinaba. Harap. Andito pa lang. Dito pa lang entrance papasok. Doon, diikot pa tayo. So, ayun, medyo malayo-layo na. So, dapat magpababa kayo sa Grab or any nasakyan nyo. Ayun ang sakaya, ay ano, pasokan. Ewan ko paano ko papasok dito eh. Nakikita ko yun, naglalakad na yung mga nandun, no? Ayun, no? Tanong tayo rito kung makapasok ba tayo rito sa ano, dito na side. So, yun, hindi pa rin yan ang entrance. Iikot pa tayo sa isang block pa. Hanep, imbis na ang aga natin sana rito. Inabot pa tayo ng ganitong. Ay, nako. So, okay. Yung mga mali natin ay para sa inyo, para hindi na kayo magkamali. Para pag kayo naman ang pupunta rito, hindi na kayo mahirapan kung saan kayo papasok. Ay, nako. Oh shit, tumakbo na ako para mapilis ito ang entrance. Grabe, nasa kabilang side. Ito yung buong block. So, ayan. Grabe na ang pila. So, akala ko maaga na ako, pero ang dami pala. So, ano kasi, Sunday lang siya open. Ayun, no? Ayan na. Patay tayo dyan. May field trip. Kayanin pa kaya natin itong oras natin. Anyway, sige. Puntahan natin. Okay, nakapila na tayo. Ayun, ang daming tao. Ganyan karaming tao. Iba na rin yung mga nakapasok. No camera? No camera? Here? Okay, sorry. Much later. So, ayun, good morning ulit mga paps. So, tapos na tayo doon sa mausoleum. By the way, doon muna tayo sa saan tayo nagkamali. Doon nga pala doon sa drop-off point natin, nagkamali tayo ng binabaan. Dapat mo pababa kayo on the other side pa. Isang block pa siya, ikot pa. So, insert ko rito yung whole map ng vicinity and then kung saan tayo nagkamali and then saan tayo dapat papasok. And then yung pagpasok doon, marami talagang, kasi may mga bata ngayon, student, ito pa rin sila, parang field trip nila. Kasi Sunday lang yata ang nandyan si Uncle Hope. So ayun, upon entry, may scanner, tapos scan nga yung ating camera. Doon pa lang sa bandang habang pumipila, bawal na mag-camera. So nakita naman sa saan natin, sa clip natin, may video clip tayo na magbawal mag-camera, pinita tayo. Tapos, yun nga, pagpasok sa main, sa tawag dito, scanner, makikita nila yung camera, kinukuha lahat ng DSLR, hindi naman kinukuha, magbibigay sila ng bag na pula. Digicam, action cam, DSLR, and anything na pwedeng recording. Pero cellphone hindi. So, bibigyan sila ng red na bag. So, along the way, pag naglalakad kayo, dapat pila, di ba? Maglalakad papunta doon. Ayun, doon, papunta diyan. So, medyo malayo pa. Merong along the way, meron doong camera deposit. So, iiwan nyo doon. Tapos sabihin siya, claim at the other side, sabi niya, or claim at the exit. Pagkatapos na daw sa after the mausoleum, pwede ka na daw mag-claim nung camera mo. So, ayun, tuloy-tuloy naman yung shaded naman siya, shaded pathwalk, kahit na umuulan. And then, pagpasok doon, sa tanggal lahat ng sombrero, syempre, tapos sa respect. And then, pagpasok sa loob, ayun, para siyang, halimbawa, para siyang cinema, stairs, patak-paket na ganyan. Tapos iikot ng ganon. Tapos makita mo na, nasa bandang baba si Uncle Ho. Tapos, ito na yung kanyang impression ko dun sa, impression ko sa kanyang remains. Kung nakapunta kayo ng Bagak Mataan, nakita nyo si Ferdinand Marcos Sr., yung kanyang body before na nalibing. Para siyang ganon, pero ito medyo, yung kay Marcos, medyo maliwanag. Ito si Uncle Ho, dilaw, yellow kasi yung light. And then, yung kanyang skin, pale yung skin niya, unlike kay Marcos, medyo, kita mo pa yung skin. Ito medyo mas pale siya. Hindi ko nga nakita yung kanyang bigote. Yung buhok niya puti, manipis. Tapos,
Kung titignan mo, mas impressive pa yung tsura na siguro ng, mas detail pa yung tsura ng wax, parang ganon. So ayun, pagpasok, very solemn naman siya, air conditioned sa loob. And then, tahimik, tapos walang music. I think dun kay Marcos meron kata parang meron yatang background music pa yung kay Marcos dun eh. Ito walang music, and then tahimik lang. Diretso-diretso lang, hanggang makalabas. Pag nakalabas na yun, tuloy-tuloy na, makalabas na doon, so you can na patuloy-tuloy, pwede kayong mag-stop over dito or pwede na kayo lumabas ulit. So, by the way, nandito tayo ngayon sa, ang background natin ay the Presidential Palace where President Ho Chi Minh worked in his capacity as the head of party and the state. So, yun yung panahon na andito siya kasi sa north, di ba? Di ba divided nga ang north at saka south. So, dito siya nakabase sa north. Anyway, later na yung story about the north and the south ng Vietnam. Marami pa tayong matutunan mga about sa history ng Vietnam pagpunta natin ng Saigon o Ho Chi Minh mismo. So, eto, meron dito parang may mga walking tour dito. Like ito pinakabunga ditong Presidential Palace niya. And then, hindi ko na pupuntahan doon. Ano pa yung mga naandon? Kasi, it's already 8:45. Maaga pala tayo. Akala ko 9:45 kasi Philippine time na naman. Akala ko 1 hour supposed to be 1 hour ang inaalat ko rito. Pero natapos din naman siya within 30 minutes. Kaya nga, di ba, pagpunta natin, nag-amazing race na naman tayo, papunta hanggang sa likod. Then pagpasok ko naman doon, iba ang pila nitong mga students, ibang pila ng mga yung mga adult na visitor. Iba yung sa student, iba yung sa adult. Kung makasabay nyo naman sila, iba yung kanila magiging pila. Pero same pa rin sila lang yung parang pag-walk. Baka halimbawa, timing lang siguro nung naglakad kami, puro adult lang. And then yung mga students, later na or tapos na siguro or kasi pag kanina sa pila tayo sa labas, nandun pa sila, ang dami nila. Anyway, magulo na rito. Ayan na. Ito na lahat dito mga students. So, let's end our Ho Chi Minh Uncle Ho Mausoleum tour. So, wala sombrero pa. So ayun. Nako, ang dami natin nawawala. So ayun. Mission accomplished tayo sa ating unang challenge dito sa first day in Hanoi. So, let's go to our next destination. So, kita-kits later. Woo! Ayun, imbis na palabas na ako, naghanap ako ng CR. Nakarating ako rito. So, ayun, ito, may nakita ko tuloy dito mga ito yun na yung, this car was given by Vietnamese resident used to serve the President Ho Chi Minh. Ito yung isa sa mga kotse niya. Ayan, nakalagay. Ang brand ay Peugeot. So, meron din pa rin dito. Ito pa, mga display room of books of Ho Chi Minh. Ayan. Tapos meron dito mga, ayan. Tingnan natin ang iba. Ito siya. Ayan siya. Kasama yung mga, friendship and peace among the peoples of the world. Kaibigan naman pala niya mga Amerikano eh. Di ba? Di ba? Amerikano. Meeting with Americans. So, ano talaga siya? The people's president. Siya ang pinakalab na president talaga. Kasama sila ni Mao Zedong during sa visit niya sa China. So, ayan. Hindi ko na isa-isa yung mga nandyan. Baka, you know naman. Baka may mga something dyan na pag-isipan tayo na kung ano-ano. Thumbnail. Then 360 tayo. Ayun. Ho Chi Minh Park. Yan. So palabas na sana tayo eh. Kaso lang, nakita ko yung mata ko punta rito. Pwede pala mag-picture sa harap. So ayan. Ayan hanggang dito lang sa line na to. Ayan na yung nearest na pwede kayo magpa-picture. So, Vẫn là đi rồi chứ hóa là bên đây. Đó.
Ôi trời ơi. Đứng đây. Mausoleum of Uncle Hope. Ôi, cái bài nghe tên. So yun nga yung lakaran na. Mày thất thôi. Ito, nakwenta ko na kanina. So, enumerate ko rin yung mga do's and don'ts para sa mas clear yung mga do's and don'ts and schedule, possible closure. Kasi may time na like, I think, October and November, dinadala siya sa Russia para i-make over again. Parang gano'n, make over again. Para siyang i-freshen up ulit yung kanyang paging process niya. And, syempre, nandun yung kanyang BFF na si Mussolini sa Russia. Mussolini nga. Pangatlong paalam na natin to. Kita-kits later. Sana yata yung punta natin sa mag-old quarter na tayo. Para Juanchin Lake na tayo. At alas 9. Mainit pero I love it. Kasi nga, at least hindi maulan. Okay, kita-kits na tayo doon. Shoutout kuya! Ayun. Alright. We survive again. Another kamote ride. Grabe si kuya. Kulit. Grabe wala na siguro tatalo sa mga Vietnam na habal-habal. Grabe. Anyway, we're here at Wan Kim Lake. So, wala na talaga siya. Ang Shark Jaw. Yan na lang naiwan sa Shark Jaw. Too bad, hindi natin nabutan. So, 360 muna tayo rito. Explore tayo rito. Finally at Wan Kim Lake. Yan. And it's already 10 a.m. And marami tayong napamili ng abubot ng mga sombrero. So, unti ko na nakakalimutan ang ating naging masaklap na kapalaran sa mga pasalubong natin. Sayang ang ating kinuhang 20 kilo baggage pa uwi. Wala tayong bit-bit. Ito yung lake. Walang railing. So, kung lasing ka at ang pagkagabi, diretso ka na swimming. Ayan. Ayan. May pupuntahan tayo doon mamaya. Nakalimutan ko yung pangalan. Pero meron dong about history of yung hero ng Wan Kim Lake. Diyan na buo yung yung iging hero niya. So, explore tayo. Ayan. Kalungkot talaga, wala na siya. So, meron naman ulit, bago may something interesting. Anyway, napuntahan na naman. Nakita na nyo na siguro sa ibang mga vlog. Ang buo ng fan. Pero sige, tuloy pa rin natin. Yeah. Ang worry ko lang sa camera ko. 256 gig lang ang kanyang capacity. And siyempre, nandito na tayo. Parang we consume almost 3/4 na ng capacity niya. And then dito nga pala yung ayan, dito pwede mag-book ng city sightseeing ng Hanoi. Merong hop on, hop off. Ayan. Okay, tingin tayo ng ng info about sa magkano. Wala akong
Wala akong makita ang info about kung magkano. Pero meron din ang ano eh. Kung wala akong makita, lalagay ko na lang dito kung magkano ang rate nitong sightseeing Hanoi. Actually, nag-book yata ako nito sana. Nag-himingin na ako sa Klook eh. Pero hindi ko tinuloy kasi ayaw ako mag-sightseeing lang ganyan. Gusto ko mag-DIY na rakad na yung paisa-isa. So, lalagay ko na lang ngayong ano. Yung magkano. So, dito na tayo na side. Ayan. Ayan pala yung bridge mamaya. Ano tayo doon. Tapos itong dito na side. Ayan. Dito tayo dyan. Pati doon sa bridge na yon. Ano yan. And then, tingnan natin ano ang significance ng mga nandyan. So ito lang yung paligid ng ano. Ito lang yung paligid ng lake. Pero pwede pa pumunta hanggang doon. Ayan, marami pang tao doon. So, hindi ko naikutin hanggang doon. So, later naman pag may something interesting. Okay. Ito tayo, man. Try natin sa coffee club. May nakalagay doon, oh. Egg coffee. So, ang nakalagay sa ano floor yan? 1, 2, 3. 4th floor. So, okay. Tara, let's go. Doon sa taas. Coffee club. 4th floor. Okay. So, welcome to Coffee Club. Saan tayo order, ha? Pwesto muna tayo. Ayan, siguro. Pwesto. Dito tayo sa labas, syempre. Para may view. Ito yung pinunta natin dito eh. Pero ang init, grabe. Ayan, o. Okay, gawin natin ang buong dito. Kasi may view tayo rito. Ayan. The lake. Gandon. Shark Jaw. Ayan. Okay. Keka. Ganda sana dito sa labas. Gusto lang init. Iisin natin to. Hindi, mainit talaga. Love tayo. So ayun, nakapwesto tayo. Lamig, sarap. Ito yung lugar. Ayan. And meron namang view, pero siyempre may salaman. Try natin ang egg coffee. Ano muna tayo? Share ko muna tong ating mga nabili doon kay Uncle Ho. Gusto ko to. Yung sombrero. Parang ano? Explorer ng jungle. Okay. Tapos, meron din tayong siyempre, ang hiking. Vietnam. And then, syempre, di mawawala tong oh, I like that. Wala tong meaning, ha? Baka bigyan niya ng meaning. Okay. Thank you. And bigyan ng plate. Tapos, ano bang design itong isa? Ito, ano lang, Vietnam lang. And ito, ito talaga ang flag pala ng Vietnam. Vietnam Army. Yes, Vietnam Army. And then, siyempre, Uncle Ho Mausoleum in Vietnam. So, at least mura nandun. Hindi, iniisip ko bibili. Sana ako bibili. Sana sa Ho Chi Minh. Kaso lang sigurado mas mahal doon. I think mas mura dito sa Hanoi mamili. Kesa doon sa Ho Chi Minh. Kasi okay sa Ho Chi Minh. Pero tingnan lang natin. Okay. Our artist here, ito. Vegetarian pesto. Tikman muna natin. Wala pa yung ating tawag dito. Egg coffee, pero later na yan kasi
Daming serving. Hot coffee naman yan sa chill na lang yung panglasa natin. Wow, sarap. Init. Pang natikman, masarap na pero oo nga. Masarap ang itsura niya. Test ko siya na matabang pero siyempre, okay lang. Talagyan lang natin ang paminta. So, kain tayo. Later na naman yung ating egg coffee. So, nandito na yung ating egg coffee. So, tikman muna natin ng hindi hinahalo. So, itong sa ibabaw, yung lasa. Itong kelo. Itong egg. So, haluin natin. Ano ba tayo? Ganyan. Ano mix yan? Alam ko mali itong ginagawa ko. Pero para lang mahalo talaga yan. Punong-puno yun. Tingnan nga natin. Kapait kung ma-appreciate yung ignorante. O ganito pa talaga ang lasa nito. Haluin na nga natin ganito. Eh, hindi mahalo, ganyan na talaga. Oh. So. Okay. Mas umokay siya. So, hinalo ko na hinalo. Parang ganyan ka na lang. Kunin yung sa ibabaw. Ay, sa ilalim. Yung itlog sila. Yung kape sa ilalim. Lagay sa ibabaw. Hanggang mamix siya. Ayun. Sige. Continue tayo kain. Okay, we're done here. Init, grabe. Ay, init sa labas. Yan. Parang hindi ko masyado na-appreciate yung egg coffee. Anyway, for the experience lang. And then, sobrang init nga sa labas. It's already 11 p.m. Maya-maya na lang palamig muna tayo rito. Okay, we're done at Coffee Club. So, punta tayo dun sa Ngokson Temple. It's already 11:30 sa init na. Pero ano naman dun, malilim naman dun sa loob na yun. Ayun, dun sa may Red Bridge. So, kita-kits tayo dun. Okay, so we're here at Ngokson Temple. Ayan. Okay, and then pasok tayo and may entrance fee sa loob. Doon tayo babayad. Yung ticket price, Ngokson Temple, 50,000 BNB. And meron din silang parang event dito, Ngokson Mysterious Night Showtime, 19 hours and 30 sa gabi. Every Saturday, ticket available. Ayan, may parang ganun. Ayan. Pabili mo na tayong ticket. Okay, may ticket na tayo. And bago naman pumasok, pwede kung dito lang. Hindi ka mahili ng ticket. Pwede ka na ma-picture dito sa parang pagoda. I think pagoda ang tawag dyan. And then may mga nagpipray din. So, ito na ang entrance. Yan. So, pasok tayo. So, nakita ko may mga balabal. So, bawal pa rin siguro ang yung mga sleeveless and nakita ang balikat or siguro pati naka-short. Dapat decent kasi temple nga ito eh. Pasok tayo. Yan. Yan, may kuya yung ato. So, ang pinakaw natin dadaanan ay itong Red Bridge. Ayan. So, itong Red Bridge, maganda to pag
yung sa sunset na kasi mas matingkad daw ang kulay nitong bridge na to. So wait lang, lagay ko muna tong ticket dito sa back. Okay, continue. So itong ating pag-explore dito, continuous lang, walang cinematic effect. So 360 muna tayo dito. Whoa! Entrance, lakeside, yung nasoka natin. And then dun, kabilang side yung dun tayo dumaan kanina. So, pasok tayo. And then, ayun. So wala akong nakitang, hanap tayo ng parang info para may nakalagay ito, Loibao is entrance to, tingnan lang natin, pasukin natin dito muna. So wait, dito ba? Ano ba meron dito banda? Kung nandito yung mga tao. So, try natin muna doon. Kasi nakalagay doon entrance eh. So, may na-arrow naman. So, pasok left side. Eto. Eto pala. Pwede pala tayo dito thumbnail. Ngokson Temple. Ayan. Okay. Ayan. Made of flowers, made of flower. Galing. Diba? And then, another, ang tawag dyan. Oh, ito na pala. Ito. Sukin natin dito sa loob. Sa temple to, nakalagay no camera. No camera sa loob. Sa temple, no camera. So, as usual, pa rin, temple. So, hindi tayo papasok doon kasi no camera. No camera daw. Pero maraman nagpipicture. So, kaya tayo papasok doon. Kasi parang sacred place or marami nagdadasal. And then, meron ulit dito. Tignan muna natin to. Ito yung other side ng lake. Ayun pala yan. Oh. May history yan eh. Yan. Meron kasing parang significant ito na yung turtle. Kaya may turtle dyan sa loob. Marami ng turtle dito. Parang natawag ngayon Turtle Island. Tapos parang may significant yung turtle. Nung parang yung sword daw lumabas sa lake and then nakuha nung parang isang parang leader or fighter ng kasi nga parang may gera eh. Revolutionary. Tapos nanalo sila dahil dun sa sword na yon. And then after that, nung parang nanalo na sila, bumalik yung turtle. Kinuha niya yung sword ulit. Kaya doon, so ewan kung tama yung aking pagkakaintindi doon sa so napaikot lang ako. Ito na yung kanina yata. Ito na yata yung kanina. Asan na ba yun? Wait lang So ayun, okay, tinignan ko lang din. Umikot lang pala. So yun hanapin natin saan yung turtle na parang naka-mummified na turtle. So maya na ulit So ito pala, nalampasan lang natin. Di ba ito yung kanina, tinuturo ko doon yung Turtle Island. Ito yung pasukan. Ayan. So pasok tayo sa loob.
Sana aircon. Ayun, ang turtle. Yan, look at the turtle. Pakita ba sa camera? Wait nga. Kasi parang may reflection eh. O hindi nakita sa camera. Wait, lapit natin. Hindi talaga makita. Ah, ayun. Okay, ayan. Ayan siya. Mummified. Mummified turtle. Ang laki. So, ayan. And then, meron pala ulit dito. Mas klaro siguro. Tingnan natin. Ayun. Focus natin. Yan siya. Ayun. Ikutin lang natin. Yan siya. Dalawa lang. So may parang info rito. Ayun. Yun sinasabi ko. Sword Lake Turtle. Folk culture, parang ano siya eh, parang tawag yun ko sa atin pa, parang folktale, parang ganon. Turtle is one of the four sacred animals for mahaba daw ng buhay. Longevity. Ayun. Tapos, according to the legend, thanks to the golden turtle lent the magic sword. Ayun din, pinahiram daw niya yung sword to King Liloy, who won the Resistance War against the Ming invaders. Ayun, tapos yun na si King Liloy returned the magic sword to the golden turtle doon sa Hokkien Lake. So tama yung ating sa ating pagkakaintindi. So ayun. So parang nakikita kasi nila na marami talagang turtle sa sa tawag diyan sa lake. Kaya siguro galing mismo sa lake at turtle. So we're done here. Last look. Ayan. Ito yung likod na part. Meron siyang temperature. Kung ano. Mainit. Grabe. Hindi gumagana yung aircon. Pawis na ako. So basically, yun lang meron dito sa Mokson Temple. And that's worth your 50,000 dong. So, wala na tayong i-explore dito. Yun lang talaga. So, last look na lang tayo dito sa Last look na lang tayo dito sa lake. Ayun, yung Turtle Island. Nga. Ulit-ulit. Okay. So, we're done here at Mokson Temple. So, proceed tayo sa iba nating destination. Tingin muna ako kung anong malapit dito na part. Baka Temple of Literature. The oldest school in Asia, sabi nila. Okay, see you there. Another Batabal bike ride going to Temple of Literature. Tiyatigil lang ating driver. And as usual, iba na naman ang motor kesa dun sa nakalagay sa app. Kita-kits tayo dun. Okay, we're here. Ayan si ate girl. Medyo mahina yung takbo namin. E-bike kasi yung dala yata niya. So, dito at Temple of Literature. Pag dito sa labas, ito yung place. Ayan, ang place. Ito. So, explore natin sa loob. So, merong information center doon. And then, doon ang ticket. Tara, punta muna tayo. Kuha muna tayong ticket. Okay, kuha tayong ticket. Ayun, ticket area. Ticket. Okay. Sige, mamaya naman ulit. So, ito yung information ng ticket. Opening hours muna. 8 a.m. to 5 p.m. And then, ang entrance fee is 70,000 dong. Student studying at school in Vietnam with ID, may discount. Pero senior citizen, siguro kahit na sino-senior citizen. Ang Vietnamese citizen pala na senior. Dahil lang, pero people with severe disability, siguro yan, lahat na yan.
with severe disability, free admission. With severe disability, 35. Okay. Children under 16 years old, free admission. Okay. So, ayan. So, pila muna tayo. Walang pila. So, ayan, may ticket na tayo. Pasok tayo dito sa entrance. Okay. Ini-scan yung ticket. Okay, thank you. Then, wait lang. Pwesto ko na naman to muna. Okay, continue. So, ayun. Temple of Literature. Oldest university in the world. Founded daw noong 10th century. Sa 1070. So, that is, yun nga, 10th century. Ayun. And then, ito yung palibot niya. Palibot niya. Sa 360 tayo. Sa entrance pa lang ito. Meron pa dyan, ayan, pasok doon. May mga students dito. So, despite sa war, nangyari dito sa 'di ba? Grabe ang history ng Vietnam about sa war. Na-preserve pa rin nila yung mga university para itong university na to para sa education. Meron ditong nakalagay second courtyard. Sometimes the courtyard of great success features Stars of Literature Pavilion. So may mga yata to. Ang tinatawag yata nito is different courtyard. And then dito na part. Okay. Ay maganda ritong gagawin natin. Tingnan. Wait lang. Something interesting. Ayan Nasa likod siya ng 100,000 dong. Yung na yan, yung structure na yan, ito nasa likod ng 100,000 dong. Ayun. Sang side kaya to? Siguro doon na side. Punta tayo doon na side. Tapos para makita natin yung literally itong mismong, okay, hindi ko mahawakan Ito mismo, ito well. And yung kanyang mismong pagka-feature nitong na to. 100,000 dong. So ayan ang well. So meaning, ito kinunan tong part na to. Tingnan natin Tayo. Ayun, dito na part. So ayan. Perfect. Okay. Di ba? Perfect. Tama-tama. Yung etong side ng well, tapos yung ang tawag sa structure na yan, and then ayan. Oh, isn't that amazing? Oh, di ba? Mema lang. Okay. Hanap na tayo dyan na trivia. Wait lang, relax muna ako. Oh, grabe na ang init. It's already 12:45. Okay, dito na tayo sa shade. And then, may makita tayo rito. Nandito na naman yung mga turtle. Kanina nga, di ba, na-mention na turtle is symbol of longevity. Ito mga parang mga, tawag yata rito is stelis. Parang yan yung mga literature. Nandiyan nakasulat yung mga ancient study nila. By the way, mga studies yata nito ay based sa Confucianism. Kay Confucius. Yan. So, pasok tayo doon. Meron pang pasokan ulit dito.
And again, tuloy-tuloy lang tong ating video recording. Walang mga cinematic effect. Presko rito. Sarap tumambay. Tatambay na tayo rito. Ito, ang ganda ng bonsai. Oh. Siguro 100 years old na rin yan. Way to teach yourself. Yung pala yung kanina, yung sabi kong presko, yung pala yung mga teacher's house. And then, tingnan muna natin tong lugar na to. Ayan. Tapos, dito na part, hindi ko na tinignan yung map. Anong mga nakalagay? Ça, c'est top pour la pluie, tout ça, et puis pour Okay. baisser. Ça, c'est So, dito. oui, faut que ça t'aide. Ayun. Meron. You don't didn't go there. Within my map siya. Was So, siguro ito yung during the war. Ayun, 1945 taman. Kita ko agad during the war. Yan, ganyan kaagad yung during the war. Then, tignan muna natin yung itsura niya. Doon tayo magsimula pala sa dulo. Siyempre, from anong year yun nagsimula yung timeline niya. Yan. Ayun nga, confirm nga natin na nagsimula siya ng 10th century. And then ito yung mga old, mga niya, parang mga relic nila. Oldest end of tube tile, decorated with lotus. 13th century pa, dated 13th century. So ayan. Ito sigurong oldest picture during the Lai Dynasty. Pero ito amazing to mga to. Yan 10th century. Ayan. And then during 1225. Pero hindi siguro yan kasi bakit may picture na ng 1225. Ayan. So, hindi ko nababasahin yung about sa mga time na yan. Ayun. Ito, ano meron ito? Ito ay tan cut dress with lining. Anong nito significance? Ay, parang, oo. Yung sinusuot na may para sa mga Chinese movie. Ayan. Ito siguro mga oldest scroll. Collection of words and deeds of Confucian. Ayun di ba? Confucianism. Confucius. Tapos yung mga parang tablet. So yan, fast forward tayo. After the time of war, ito nangyari and then restore na lang nila during the time of war. Ito na okay na ulit noong 1962. Na-refurbish na yung mismong lugar. So, that's it. Okay. Natutunan tayo. We travel to learn. Char. So, dito muna tayo dumaan sa malilim. So, ayan naman. Ito. Na part. Ayan. Ito naman dito ay... Okay, puro na itong mga temple. And then, ang pinaka-the best dito ay ito. Oh shit, ang sarap. Grabe, ang init na. So ayun, dito muna tayo magkwentuhan. Mayroong bell dito sa taas ko. Ayan. So ayun, sabi ko hindi tayo papakit dito. Pero pinasok ko na din para kasi may something interesting. So ito naman yung altar. And then, ito nga ulit yung golden tortoise. Ito, tingnan niya. Ayan, gold-plated ceramic tortoise. Sabihin, secret sa kanila ang
Turtle or tortoise? Ano bang pinagkaiba ng turtle at tortoise? So, comment down below kung alam nyo. Ito. Ito. Secret place. Secret place. Ito, may pasokan dyan. And then, dito yung CR. And then, meron ditong visitors lounge. So, di ba mainit na? Kasi grabe, alauna na. Pasok muna tayo. Magpa-aircon. And then, order tayo ng something sa loob. Ito yung loob niya. Hindi po muna nag-adjust. Ayan, ganyan sa loob. Ayan. Diba? So, malamig. So, pwesto muna tayo doon. Order tayo ng ito. Mura lang naman ang ano nila. Soft drinks. Ayan, okay. May mga snack din. So, meron din nga ng kape eh. Tsaka may mga juice. Okay, sige. Alright, sarap buhay. Shit, ayan, may electric fan pa. Yun na rito. Tapos, tamo na. So, relax muna tayo rito. Hanggang siguro mga 1 hour siguro tayo mag-relax dito. Kasi ang next natin pupuntahan ay Train Street. Around 3 p.m. yatang exact ano doon. Actually 3:30 yata. 3 to 3:30 ang daan ng train. So, punta tayo doon around 2:30. Tapos doon na tayo maghintay sa Train Street. So, okay. Chill muna tayo. Mamaya naman ulit. Much, much, much later. So, we're done here. Tapos na rin tayo nagpa-palamig. Paano na rin? Mag-almost 2:30 na. So, may mga students dito. Because dahil sa paniniwala nila na pag dito sila parang nag-visit dito before taking an exam, just for good luck. So, ayan, dumaan tayo sa likod nila. So, ayan, tapos na nga tayo rito. And then, ang next natin na pupuntahan ay Hanoi Train Street Station. So, kita-kits tayo doon. So, ayun, nag-grab lang tayo, Nagkabalabal ulit tayo. Galing dun sa Temple of Literature. And now, we're here at Hanoi Train Street. So, explore muna natin ito rito. Yan. Ano kaya oras darating yung train? Ayan. Kakagulo na. So, punta muna tayo doon. So, dalawang side to. Ito dito at saka doon na side. Hindi ko lang alam kung ang mas maganda rito. So, tayo-sain natin. Pero mas marami natang tao rito. So, try natin dito. Puntahan muna. Lakarin natin doon. Then, matagal pa naman siguro ang train. Tapos, balik tayo. Lakarin naman natin doon. Sige. So, ito yung view muna. Ayan. Medyo mahirap maglakad pala, Rich. Kasi mamat ang pilok. Parang mas maganda yata sa kanila. Marami na rito nakaano. Yeah. So, pare-pareho lang. So, doon naman tayo sa kabila. Try natin sa kabila. So, putulin ko na rito. Tapos doon tayo sa kabila. So, ayun. Nakatawid na tayo sa kabila. Tapos ito naman dito. Yan natin. Okay, parang mas less ang tao rito kaysa dun sa kabila. And then mas magandang daanan dito kaysa dun sa kabila eh. Hindi even yung mga pagkalagay ng mga bato. Kaya dito tayo. Mas okay pala rito. Mas okay dito na side.
Hindi, naghahanap ako ng parang schedule. Kasi may nakalagay dito eh. Kung anong schedule ng train. Yung timing niya. So, lahat muna tayo doon. Yan. Ayun na yung dulo. Maikli lang dito. Mas mahaba yun sa kabila. Dito maikli lang. Yan dulo na yun. Dulo na ng mga shop. Saan kaya mas maganda no side? Anyway, pare-pareho lang naman. Kasi nga, yun naman ang nahabol mo rito yung pagdaan ng train. So hanap tayo ng pwesto. Dami na rito na beer na can get. Hindi tayo pwede mag-gear ngayong for today's video. Ayan. So sa kabila, yan ang dulo. Yan na ang dulo. Ayan, dulo. Hindi na masyado ganong. Pero at least dito, hindi na masyado maraming tao. Dito na side. Pero dito rin naman dadaan. So, hanap tayo ng pwesto natin. Saka, continue natin pag nakahanap tayo ng pwestuhan. Okay? Grabe, post na tayo. May nakita ko rin yung schedule. Tignan natin. Ayan nakalagay oh. Ayan nakalagay. Ayan. Train times. Kaso lang, Sunday ngayon. Ibig sabihin, 5:40 pa. And 6:10. And so maybe hindi ko masyado maintindihan. Pero I'm sure na Saturday, Sunday, 5:40 pa. Tingnan natin. Ang chance natin, 3:15 ang chance natin na dumaan. It's already 2:49. Pag wala, wala tayong walang swerte. Pero meron siguro. Meron siguro 3:15 kasi bakit maghihintay itong mga to kung walang wala silang inaasahan, di ba? So hopefully 3:15 merong dumaan. Okay. Hanggang ngayon di pa rin tayo nakahanap pa pwesto. Nitignan ko pa. Grabe ang init. Ang ikit. Pawis na ako. Pero sa init. So nakapwesto tayo. Sa may bungad lang. Ayan lang yung Dito sa may intersection. Then this may electric van dito. Tabungan lang. Sa 3 o'clock. Tingnan natin kung dadaan 3:15. Pag hindi dumaan na 3:15, mission failed. Anyway, meron na tayong train experience doon sa Wanglang Market. Kung hindi pa napanood yon, nasa series natin. Nung pinuntahan natin yung Wanglang Market, pero mission failed tayo sa Wanglang Market. Doon lang tayo na may dumaan na train sa likod natin. Anyway, so waiting time tayo rito. A few moments later. Confirm nga, 3:15. Ayan. Pinapatabi na lahat. Nagagalit na yung si Kuya. So, ayun. So, ayun na, meron na dong tawag dito. Nagpapacilitate na pinapatabi na lahat. So, ayun din. So, hindi na yata sasarado itong mga to. Tingnan natin kung sasarado ko yung mga so, sabi ni Kuya, doon daw mong gagaling ang train. So, ready tayo. Ayan na siya. So, hindi na niligpit yung mga hindi na niligpit yung mga bubong. Hindi na siguro abutan pag ganyan. Pero mabagal naman yung train. Ayun siya. Sa dulo. Very slow. Walang challenge yung train. Ang bagal. Naku, ang bagal talaga. So, papas forward ko tong part na to hanggang makarating siya rito. Tapos, ganun. Ay! Ay!
Oh. Para lang siya nagpa-fashion show. Ayun lang. Bagal. Tagal din! Ilang minuto rin, haba pa lang ito. Kasi yung pasahera din. And... Isang na kami siya na. Hindi pa. Kita ka na, di ko ro. Lang, tagal. I'm not a club. They were small lights. You know, they're not still people. You could come from Yeah, I'm trying to say something, but I'm making it. I didn't get to He's not. So that's it. Ang tagal din. So, mga almost 4 minutes din eh. Almost 4 minutes din. So, mission accomplished tayo sa ating challenge dito na part. And then, let me see that. Look at the crown. I play for you. Yeah, thank you. Thank you, thank you. Binigay nila for good luck. Yeah. For good luck. Binigay. Ito daw, oh. Remembrance. Wow, galing. Galing na magnakuha. Meron din sila eh, oh. So, that ends our Hanoi train station experience. And then, syempre, mamayang gabi, umay tayo sa ating train experience. Kasi, tonight, papunta na tayo ng... Okay, akala ko sino yung dumaan. Si ate, oh. Sikat si ate, galing. So, ayun. Ate, pasikat, ha. Sikat ate, ha. So, ayun. Bago tayo pinutol ni ate na pasikat. Okay, upo muna tayo. So nga, mamaya kasing gabi, papunta na tayo ng Ho Chi Minh, Saigon. Via train,
36-hour journey from Hanoi to Ho Chi Minh. So, end ko na tong series na to. A day in Hanoi. Like, nag-start tayo sa mausoleum ni Uncle Ho. Then ending up here in Hanoi Train Street. Grabe, init pa rin. And then, please like and subscribe. May nakatulong tong video na to. Or kung nagustuhan nyo. And then, marami tayo previous video. This is still part of our birthday celebration na nag-start sa Bangkok all the way to Laos. Then here now in Hanoi, our third country, Vietnam. And then all the way to Ho Chi Minh. Dito na mag-end ang ating journey sa ating birthday celebration. So despite sa mga nangyari, hindi nyo pa napanood kung anong nangyari. Napakasaklap na pangyayari. Nandun yan sa mga previous vlog natin. So, thank you mga paps, mga mamshis sa pagsama sa ating journey dito sa Hanoi. So, ang next na video na nito ay yung ating train experience from Hanoi going to Ho Chi Minh. So, see you on the next vlog mga paps, mamshis. Thank you, thank you, thank you.